Hi guys! This is Jen and Joyce Vlog. So for today's video nga po ay another kaganapan na naman ng ating mga kapaguran sa buhay. Ngayong umaga nga guys ay talaga nga po ang daming ginawa ng ating mga pagkatao at sa pag-uumpisa nga po nun ay dito nga nagpa-print agad ako nito ang aking gagamitin sa aking gagawing styroname. Bigyan ko na nga po dyan yung mga kailangan, especially nga itong styro dahil syempre po ito yung number 1 na kailangan para tayo makagawa ng styroname. Alam nyo ba guys, ngayong araw talaga sobrang dami pong nakaline up na gagawin ay mag-isa na naman ulit tayong gagawa ngayon ng mga bagay-bagay. Kaya naman kailangan talagang maliksi tayo at flexible ang mga tao na to. So yun nga guys, pinagdikit-dikit ko na nga po itong mga pinaprint ko po. Bali nga guys, ito yung mangyayari. Parang gagawin ko na tar papel. Ito po ay lettering na kung saan ay paggagayahan ko doon sa styroname. Bali ganyan po, papagdikit-dikitin ko nga lang siya tapos saka ko naman siya gugupitin. Kaya nga po pala gumagamit ako ng ganito ay para nga makuha talaga yung calligraphy style dahil nga po ako hindi naman ganun kagaling mag-lettering. Syempre po kapag may paggagayahan na ganito, edi mas madali tapos mas maalwan tapos gayang-gaya talaga yung pinakang design. After ko nga po mandikit ay ginipit ko naman siya guys para nga po makorte na sa pinakang calligraphy. At ganito nga guys yung sinasabi ko sa inyo na kung saan ay dinidikit ko siya sa styro tapos po parang pinakang paggagayaan siya or kung saan ay babakating ko lang po. Tingnan nyo naman guys, talaga nga pong kuhang-kuhanyan yung pinakang lettering at saka po yung calligraphy ng pangalan. Tapos after nga po niyan mabakat, inilagyan ko na po nitong glue. Tapos po next na dyan ay yung glitters para nga po dire-diretso na. Hindi din po talaga madali guys yung maganto lalo na nga po at iiwasan dapat yung pagkakalat. Tapos nga yung minsan ay ang pangit ng pagkakadikit kaya na nga po uulitin mo tapos re-remedyohan mo pa. Sa parting ito nga guys, hindi ko lang po naipakita yung buong process pero dito po ay tapos na ako at nag-aayos-ayos na lang ako ng mga labis dito dahil hindi po talaga may iwasan yan lalo na nga po at glitters tapos gluto. E di syempre po pag dumikit agad yan, e di titigas na agad siya kaya nga po kailangan ay maingat at maayos yung paglalagay mo. Tingnan nyo naman guys, sobrang kalat talaga ng paligid. Alam nyo naman at nakaka-realize din dyan yung mga crafters na talagang normal na po ito sa mga crafter na ganito kakala talagang working place kahit pa ilang piraso lang ang ginagawa. After ko nga po gawin yung lettering at habang pinapatuyo ko ito ay next ko namang ginawa itong mga ipapaship namin sa TikTok. Nga po palang ginagawa ko ay ready insert money bouquet na kung saan po ay blank yan or empty na sila na ang bahala maglagay ng mga pera. Bali nga po sila na din yung bahalang umorder kung ilang piraso nga po pala yung plastic na o-orderin nila. Wala pa nga guys isang buwan yung pagkakapost ko ng item na yan ay hindi ko alam talagang biglang nag-boom. Iba talaga din mag-promote ang Black Up. Dahil nga guys wala si Karang ay tinawag ko nga muna si Inay para humingi ng backup dahil nga po ang hirap kapag ako lang mag-isa ang magkakahon nito. Dadating na nga yung mga pipick up, pinakakaya naman kapag mag-iintay sila ng matagal. Kaya nga sabi ko kay Inay, itulungan muna niya ako dito na magkahon para nga makatapos kami agad. Kaya ko nga po itong ikahon kung mga ito'y ordinary sa tin bouquet lang. Kaso nga po ganito malalaki lalo na nga yung mga bagong items na yan na lumalakas sa aming Black Up. Kaya nga po kailangan ko talaga ng katulong sa pagpapak nito para nga mabilis matapos. Ang lalaki pa naman ng kahon. Alam nyo ba guys, umaga pa lang talagang sobrang dami ko nang ginagawa. Sobrang pagod na dyan yung katawan ko sa mga oras na yan. Pero sabi ko nga kailangan ko magtiis, kailangan ko magsikap guys. Talagang kailangan nating yumaman, kailangan nating makapahid sa mga bayarin. Alam nyo ba, sobrang daming beses ko nang gustong sumuko kasi napapagod na ako. Pero guys, ito yung pinapag-pray natin kay Lord. Diba, binigyan niya tayo ng ganito, ng customers, ng tindahan, ng physical store, ng online shop. Lahat yan blessing na kay Lord. Kaya, for the go na tayo sa buhay. Kaya nga guys, mga magrereklamo sa buhay na to, for the go, hatiin natin ang ating katawan for the pasok, tapos for the business naman ng mga tao. Ay may ibang ang usap ay sa parting ito ay dito nagkakat na nga ako ng styro. Alam nyo ba dito sa parting ito talagang mga dugo ko dito ay nagkukuluan na dahil nga po talagang dapat may pangkat ako dito yung maganda yung nilalagyan ng battery. Ay bakit baga naman yung aking nabili na battery ay malaki pala at hindi kasya ay di lalong hindi ko nagamit ay di hirap na hirap nga ako dito sa cutter ay hindi pa naman ako sanay gumamit dito dahil guys kapag po nga pala may ikinakat na styro ay hindi talaga ako nagkakat niyan. Si Kara nga dahil maganda at pulido siya gumawa ay wala nga po siya ngayon dahil meron siyang trabaho. Mabuti na nga lang guys, kahit nga po papaano ay nakat ko pa din naman po siya ng ayos. Mga ilang minuto ko nga lang din po ito kinat tapos inayos-ayos ko nga lang po dyan yung mga nagtatagtagan ng mga styro bago ko nga po tuluyan na sabi ko sa sarili ko ay ayos na talaga yung pagkakat niya. Ito nga po palang styro cut na ito ay gagamitin sa wedding at saka nga po may kasama ito na bridal bouquet kaya naman po after ng styro cut ay dito naman pong bridal bouquet ang aking inasikaso. Nag-prepare nga po pala ako dyan ng styro na magiging base tapos nga po ito mga flowers na color blue dahil nga po blue ang motif ng kasal. Tapos ito nga po guys, naglagay lang ako ng mga snow gauze tapos mga fillers para nga po maging maganda at saka po mga aesthetic tong ating mga flowers. Para nga po sa ating final base ay naglagay lang po ako nitong mesh po na kung saan ay magiging magandang design siya. Simple lang pero elegant talaga. Hindi ko na nga guys dyan na videohan yung pinakang bridal bouquet at dahil dali-dali na nga ako dahil kailangan na din agad itong ma-deliver. Thank you nga po kay Lord dahil kahit na mapagod ngayong araw ay ibig sabihin lang nun ay meron siya mga binigay na customer sa akin. At pagkatapos nga guys mag-deliver ay deto po at umuwi na din agad ako. And yun lamang guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood.